Susubukin ka sa kung anong paraan. Yayanigin ang pagkatao mo sa hindi malamang dahilan. Ganyan ang buhay habang nasa mundong ibabaw ka pa lamang. Bakit nga ba hindi magiging perpekto ang buhay? Bakit kailangan mong pagdaanan ng mga bagay na hindi mo na naising mangyari sa iyong buhay? Kahit gaano kabuti sa kapwa at pamilya mo, dadaanan ka ng unos at magmamarka at tatatak sa buhay. At kailanman ay hindi pwedeng basta na lamang kalimutan. Bago po natin simulan ang kwento, inaanyayaan ko po kayo mag-subscribe bilang suporta po dito sa ating channel. Ang swerte ko talaga, nagkaroon ako ng kambal na matalino na, gwapo pa. Higit sa lahat, sobrang sipag. Kaya binibiyayaan ng sobra-sobra kasi napakasipag. Pambobola pa ni Gardo kay Dado. Si Gardo ang kambal niya. Wala siyang ideya kung may plano pa ba itong marating sa buhay. 6 silang magkakapatid, siya ang panganay. At sa edad na 38 ay nagkaroon siya ng pundar, bahay, negosyo at sasakyan. Edad 33 siya ng mag-asawa at biniyayaan ng 2 anak. Ayan ka na naman, Gardo, idadaan mo na naman ako sa pambobola. Ano na naman bang kailangan mo? Sabi na ang talino mo talaga, kambal. Kumbaga ko, Gardo, sa edad nating ito, hindi pa nagbago ang estilo mo sa pambobola. 38 na tayo ngayon pero yung ugali mo ganyan pa rin. Mag-asawa ka na rin kaya para tumino ka naman. Naku Dado, binigyan mo pa ng sakit ng ulo ang babae kung sakali. Ngayon pa nga lang na walang asawa, wala nang pananaw sa buhay. Paano pa kaya? Kapag nag-asawa na yung kambal mo, kawawa siguro masyado ang babae. Sabat ni Lisa na asawa ni Dado. Noon pa man ay mabigat na ang dugo nito kay Gardo dahil bukod sa tamad na, halos lahat ng pangangailangan nito ay kay Dado na inaasa. Wala ring magawa si Lisa dahil mahal ni Dado ang mga kapatid at mga magulang. Hindi rin naman ito ginugutom ng asawa kaya hindi na ito nagrereklamo pa. Talagang responsable at mabait si Dado kaya biniyayaan ng sobra-sobra ng tagalikha ng langit at lupa. Dahil sa pambihirang swerte, ang simpleng pagtitinda niya ng mga gulay sa maliit na palengke biglang lumaki nang hindi niya namamalayan. Nakabili siya ng isang truck na pinagkakargahan ng sariwang gulay mula sa kanlaon, repolyo, carrots, sayote, sili, langka at marami pang gulay na ibinabagsak sa isang malaking tindahan ng gulay sa isang lungsod na pinakasentro ng pamilya ng lahat. Nagsimula yon nang magkaroon siya ng maliit na pwesto sa gilid ng palengke. Binata pa lamang siya ng mga panahong yon. Ang kanyang binibenta langgang hiniwa pang nilaga at panggulay kagaya ng sa ginataan at sinasahugan ng munggo. Tanghali yon nang pagbentahan siya ng isang buong langka ng isang matandang lalaki. Panayantanggi niya sa mga oras na yon dahil ang gusto niya'y maramihan, ngunit pinipilit ng matanda dahil wala daw itong pambili ng bigas at may binubuhay pa itong 2 apo. Ay naku lolo, kung hindi lang ako naaawa sa iyo at kung hindi ko lang alam kung gaano kahirap ang tinatawag na responsibilidad. Salamat naman Totoy, huwag ka mag-alala, hindi mo naman pagsisisihan ng pagbili nito Sabi mo yan pero kasi ang gusto ko sanang bilhin ay maramihan lolo. Pero ayos na, ito 200. Pasensya na lolo. May pinabayaran din kasi akong mga bombay Ako kasi nagpapaaral sa 4 na mga kapatid ko tapos ang bunso naming isa ginagatas at diaper pa. Ganun ba? Nasaan pa lang mga magulang mo? Nakulo, ang ama ko, adik at babaero kaya pinalayas ko na. Ako mismo ang gumawa ng pagpapalayas sa tatay kong yon. Kaya ako nang bumubuhay sa inay at sa mga kapatid ko. Kaysa naman araw-araw na lang lagi kong maaabutan ng aking inang maraming pasa. Naku, ang hirap nga niyan. Ikaw na tuloy ang pumasan sa bigat ng pasanin. Ay, huwag kang mag-alala. Itong langka na ito ang magiging kasagutan ng lahat. Gagaan ang buhay mo dahil dito. Hinaplos nito ang langka na ibinenta nito sa kanya. Hindi niya alam kung namamalikmata lamang ba siya dahil nakita niya ang dilaw na liwanag mula sa mga kamay nito. Parang kinang ng ginto. Hindi siya sigurado. Hindi rin niya alam kung namamalikmata lamang siya ng tagpong yon. Nang magpaalam ang matanday na iwan pa rin siyang tulala. Hindi niya alam kung bakit parang may kakaiba rito. Pilit na lamang niyang kinalimutan ang bagay na yon.
At dahil tanghali na ng mga sandaling yon ay umupo muna siya para makaidlip sandali. Hapon pa naman ulit dadayo ang mga mamimili, kaya may oras pa siyang makapagpahinga. 2:00 ng hapon nang simulan niyang balatan ng langka na bigay ng matanda. Mukhang talo siya sa ibinigay niyang pera kanina sa matanda, ngunit ayos lamang, ang mahalaga ay hindi siya naging maramot. Pagkatapos niyang balatan ay hiniwa niya ito sa gitna. Ganoon na lamang ang pagkadismaya niya nang makitang hinog na ang langka. Kulay dilaw na yon ngunit walang amoy. Mukhang nahinog lamang ito dahil nabilad sa araw. Dismayado siya't itatabi na sana yon nang may mapansing kakaiba sa gitna ng langka. Kung anong liwanag ang nakita niya kanina sa palad ng matanda, ay ganoon din ang namataan niya ron. Hindi ito refleksyon ng ilaw. Malayong malayo kaya hiniwa niya ang langka at hinanap ang nagliliwanag sa parteng iyon. Nang mahanap niya ang butong yon, ay ganun na lamang ang tuwa niyang nadarama. Hinding-hindi siya nagkakamali. Iyon ang mutya ng langka. Sinusubukan pa niya itong pukpukin ng martilyo ngunit hindi man lamang ito nabasag o nahiwa. Sobrang tigas at dulas nito. At yun na nga ang simula na tila bakay bango niya sa mga tao. Sa mga mamimili, kinakailangan pa niyang kumuha ng taong sasahuran niya para maging katuwang sa paghihiwa. Dahil kulang na kulang ang kanyang gawa. May kambal naman sana siya ngunit ubod ng tamad. Kaya pinag-aral na lamang niya ito para naman kahit tamad ay maging profesional man lamang. Lumawak na lumawak ang kanyang pwesto. Dumami ng dumami ang kanyang tauhan. Ang langka na dati ay isang sako lamang na istak ay naging tarak na at nangangailangan pa siya ng bodega. Nakabili ng tarakang tindahan ng gulay na dati ay langka lamang. Ngayon ay sari-sari na at hindi lang yon kakaunti dahil sako-sakong supply. Mga tauhan na dati ay isa lamang. Naging 12 na. Grabing pagunlad ng negosyo mo, Dado. Anga ko sa iyong bata ka. Dati ka lang naglalangka, ngayon tignan mo naman. May 10-wheeler truck ka na. May kotse. May 3 bloke ng tindahan. Aba, kakaibang kumapit na swerte ah. Uwi ka sa kanya ni Boss Aladin. Ang may-ari ng gusaling binabagsakan ng maraming sariwang gulay. Biniyayaan lang ng kaunti, boss. Kaunting sipag lang siya katyaga. Talagang kaunti pa lang yan sa'yo. Ang laking pagpapala na niyan, Dado. Nag-iisa ka sa maraming negosyante dito na biniyayaan ng malaking pagpapala. Nakikita mo rin yan. Sa bagay, boss, kaya sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos. Hindi ko rin naman inaasahan na darating ang pagpapala na ito, Boss Aladin. Kontento lang naman ako sa pagbebenta ng langka eh. Pero dahil sa binigyan ako ng pagkakataon na palawakin ang kaalaman ko sa pagninegosyo, ay nagpapasalamat ako at masaya sa ganito. Alagaan mong mabuti, Dado. Huwag lalaki ang ulo. Huwag pasukin ng bisyo. Sinasabi ko sa iyo, mamalasin ang negosyo mo. Opo, boss. Lagi ko pong tatandaan ang bagay na yan. Saka bawal kang mambabae. Mag-asawa ka na lang. Tumawa siya nang marinig ang sinabi ni Boss Aladin. Kahit minsan ay hindi sumagi sa isip niya ang mga babae. Para sa mga kapatid pa lamang niya ang kanyang pangarap. Ang magkaroon ng mga ito ng magandang buhay. Ngunit makalipas ang mga taon, tinamaan din ng pana ni Cupido ang kanyang puso. Napaibig siya sa isang babae hanggang sa nagkaroon na nga siya ng karelasyon. Pinakasalan at ngayon ay may 2 ng anak. Sa kabila ng pagkakaroon ng sariling buhay at pamilya, hindi pa rin niya kinalimutan ng mga kapatid at ina. Pinatayuan ng malaking bahay. Hindi tumigil ang suportang pinansyal sa mga kapatid na hindi nakapagtapos. At maswerte siya dahil sa suportado naman siya ng kanyang asawa sa lahat ng kanyang desisyon. Kaya lamang itila naging abusado naman ng mga ito. Lahat na lamang ng pangangailangan ay sa kanya na inaasa. Kahit ang iba'y tapos ng mag-aral sa gustong kurso, lalo ng kambal niyang si Gardo. Talagang ito na nga yata ang nagmana sa kanyang ama na ubod na ng tamad, napakarami pa ng bisyo. Kuya, pahingi naman ng pambirat yosi, kaarawan ko ngayon. Yan lang naman ang gusto kong regalo mo sa akin eh. Hiling ni Jomel ang sumunod sa kanilang magkambal. Hindi man lamang niya ito kayang pagdamutan kahit bisyo ang naging kahilingan nito. Basta maghanap ka agad ng trabaho pagkatapos ng kaarawan mo, Jomel. Tapos na ang kurso mo, pagtrabahuhan mo naman, wag puro asa sa akin. Oo na kuya, magbigay na nga lang, ang dami pang sinasabi.
Wala naman akong sinasabi, ang sabi ko lang naman ay magtrabaho ka rin. Naku naman, pareho din yung kuya, pinariringgan mo rin ako. Porket ikaw tong yumaman sa atin. Yumaman ka dyan, hindi ako mayaman. Kaya kayo abusado dahil inaakala nyong mayaman ako. Abay, puno rin ako ng utang ha. Hindi ako naniniwala, nagdadamot ka lang kuya. Hindi na siya nakipagbangayan dito. Paniniwalaan pa rin naman ito ang gusto nitong paniwalaan. Bahala na lamang ito. May isa namang matino sa pinapaaral niya. Ang babae lamang din. Katunayan ay nasa ibang bansa na ito at may magandang trabaho. At tinutulungan siya na suportahan ng dalawa niyang kapatid na nag-aaral sa isang mahal na eskwela. Kaso'y bihira lamang itong tumawag sa kanya. Ayos na rin. Ang mahalagay kahit kaunti ay may naitutulong ito sa kanya. Pero itong si Gardo na kanyang kambal, ewan na lang at hindi magawang tumino nito kahit anong galit at sermon niya rito. Narinig mo Gardo? Ikaw, kailan ka ba matututo sa buhay? Hindi pwedeng iaasa mo na lamang sa akin lahat sa buhay mo. Ano ka ba? May mga anak na ako at asawa. Mahiya ka naman sa ate Lisa mo. Pinaaral na kita, tapos ka na sa kursong automotive. Magtrabaho ka na rin para sa sarili mo. Hindi naman ako hihingi ng tulong sa iyo para sa dalawa nating kapatid na nag-aaral. Sa sarili mo lang Gardo, tulungan mo din naman ang sarili mo ano. Nakakapagod ang isang mekaniko kuya, hindi ka ba naaawa sa akin? Mayaman ka naman, mapera. Sakahan mo na lang ako magtrabaho, mas madaling trabaho yon. Mas madali nga kasi madaling may pasok sa bulsang ibang benta. Wag ako Gardo, ilang beses mo na bang pinagnakawan ng kaha ko? Kaya hindi na ako magtitiwala pa sa iyo. Kawawa ang negosyo ko kapag sa iyo ko pinagkatiwala. Kapatid pa naman sana kita. Kuya naman minsan lang naman yon, hindi na mauulit yon. Ayaw ko lang talaga sa pagiging automotive. Nakakapagod ang trabaho ngayon Niloloko mo ba ako Gardo? Pinag-aral kita ng teacher, ayaw mo. Dahil mas mabilis ang pera kapag automotive. Nakalimutan mo na ba yung sinabi mong yon? Ikaw ang pumili ng ganyang kurso. Ngayon hindi mo pa natatrabaho, pagod ka na agad. Gardo naman, hindi mo pa napagdaanan lahat ng pagod at paghihirap ko. Nakakapagod nga talaga, anong magagawa ko? Saka bakit mo pinamumuka sa akin ng paghihirap mo mula noon? Ginusto mo ito hindi ba? Pinalayas mo ang tatay kasi bida-bida ka. Ngayon magrereklamo ka. Hay Gardo, ang mabuti pa umuwi ka na lang. Ito ang 1,000. Sa susunod hindi na ako magbibigay sa iyo kasi marunong ka namang maghanap buhay. Pagod na rin ako makipagbangayan sa iyo. Kasi kahit anong gawin ko, makitid talaga yung utak mo. Hindi naman ako nakikipagbangayan sa iyo Saka ikaw tong nangaaway sa akin. Hindi mo ko kayang tiisin Kuya Dado, kambal mo ko. Kaya ako, kahit anong mangyari, sanggan dikit tayo. Pumarap ka nga lang sa salamin nang makita mo refleksyon mo. Diyos ko Gardo, hindi ko na alam ang gagawin ko sa iyo. Matandang binata ka na, pero nakadepende pa rin sa akin ang buhay mo. Dinadaan mo pa ako palagi sa ganyang estilo mo. Umalis ka na nga. Tumawa lamang ito sa kanyang sinabi. Umalis ito nang walang paalam kahit sa kanyang asawa, kaya muli na namang nadismaya si Lisa. Sinani mo na talaga kasing masyado yung kambal at mga kapatid mo Dado. Paano yan tatayo sa sarili nilang mga paa? Lahat na lang sila umaasa sa iyo. Ayos lang sa nanay kasi nanay mo yon, responsibilidad mo siya. Pero yung mga kapatid mo na mga kalabaw ng katawan, abi pagsabihan mo naman hindi yung kahit sa bisyo na lang ipapaasa pa sa iyo. Hayaan mo na mahal, ngayon lang to. Matututo rin niyang mahiya balang araw. Lalo na sa'yo, nakikita naman nila kung paano mo sila tratuhin ng malamig. Tiyak akong magdadala din ng mga yon. Mahiya ka mo, wala nang hiyayang kambal mo Dado. Kahit sa akin, hindi yan nahihiya. Lahat naman sila hindi na nahiya sa akin Kung makalabas-pasok sa kwarto natin parang wala tayong pribasya. Tapos ikaw hindi man lamang marunong sumuway. Anong gusto mo? Ako ang lalabas na kontrabida sa kanila. Kailan ka naman matututong magpahalaga sa akin bilang asawa mo? Mahal, hindi ko kayang tiisin ng mga kapatid ko Mahal ko sila. Mahal na mahal katulad mo. Pareho kayong mga espesyal sa akin Yan ang sinasabi ko. Hindi mo sila kayang tiisin. Nakikita mo ba ang mga mata ni Gardo? Para siyang adik. Paano kung kinukonsinti mo na pala siya sa bisyo niya na hindi maganda? Mahal, alam kong galit at mabigat ang loob mo sa kapatid ko. Pero ang paratangan mo siya ng isang bagay. Hindi ba't kalabisan na yon? Kalabisan at kailan ka maniniwala kapag nasa bilibid na siya sa kalaboso sa paggamit ng droga? O di kaya'y nasa ospital, nasaksak dahil nawala sa sarili. Ano ba naman yung iniisip mo mahal? Mabuti pa'y magmerienda na lang tayo. Ang init ng ulo mo ngayon. Saka heto,
Bumili ka ng mamahaling bag at alahas. Nakakainsulto ka, Dado. Anong akala mo sa akin mukhang pera? Materialistic. Kaya ako ito ginagawa dahil ayoko mapunta lamang sa walang pinaghirapan mo. Balang araw, bigla na lang ding mawawala lahat ng pundar mo. Huwag mong sabihin na hindi kita binalaan. Tandaan mo ang araw na ito. Litanya pa ng dismayado niyang asawa. Tahimik na lamang siyang nakikinig sa kanyang asawa. Alam niyang nababahala ito sa kanya, ngunit hindi rin niya kayang tiisin ng mga kapatid lalo na ang kanyang kambal. Kinagabihan nang buksan niya ang kahon kung saan niya itinatago ang pera, ay ganun na lamang ang gulat niya nang kulang ng 1 bundle ang perang itinatago niya. Kulang ng 100,000 kahit ilang ulit niyang bilangin ay kulang talaga yon. Lisa, halika nga rito. Bilisan mo. Narinig niya ang mga hakbang ni Lisa na nagmamadali. Bakit? Ano bang sinisigaw-sigaw mo? Ang pera, Lisa, bakit kulang ito ng 1 bundle? Kulang ng 100,000. Ano? Bakit kasi nakakabit lang sa kahon ng susi? Alam mo namang labas-masok dito ang mga kapatid mo. Sigardo lang naman ang galing dito, hindi ba? Hayop yun, kaya pala walang reklamo sa 1,000. Hindi siya sumagot. Hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Ano? Ayos pa rin yun sa'yo. Simula na ng pagiging tuso ng iyong kambal. Hindi pa naman tayo sigurado kung si Gardo talaga ang kumuha, mahal. Ano? At kung hindi si Gardo, sino ako? Dado naman, wag mo naman masyadong palakihin ang ulo ng mga kapatid mo. Ayoko lang mambintang na hindi ko naaktuhan. Nakakasama yun ng loob. Wow naman, nakakasama ng loob. Ako, Dado, ilang taon ko bang tiniis ang sama ng loob? Ako ang nasasaktan para sa'yo dahil sa pang-aabusong ginagawa sa'yo ng mismong pamilya mo. Pasensya na, mahal, hindi ko talaga kayang tiisin ng mga kapatid ko. Pasensya na. Hindi kumibo si Lisa nang sabihin niya yon. Hindi nito maintindihan ng lahat. Naintindihan nitong kapatid niya at katugo ang mga yon, pero sana'y wag naman sa pang-aabuso. Buong araw niyang hindi nakita ang kanyang asawa. Tinitek sa tinatawagan niya ito ngunit hindi niya makontak. Apektado ang kanilang relasyong mag-asawa dahil sa kanyang mga abusadong kapatid. Ngunit hindi rin naman niya matiis ang mga ito. Kinagabihan halos malalim na ang gabi nang umuwi si Lisa. Inaabangan niya ito upang makausap ngunit dumiretso lamang ito sa kwarto ng mga bata. Hindi siya makatulog ng gabing yon. Hindi siya sanay na hindi sila magkabati ng kanyang asawa. Naiintindihan niya ito. Alam niyang napupuno na ito dahil sa pang-aabusong ginagawa ng kanyang mga kapatid. Ngunit anong magagawa niya? Hindi niya kayang tiisin ng kanyang mga kapatid. Madaling araw pa lamang ay pumunta na siya sa kanyang pwesto. Hindi rin naman siya makatulog kaya maaga na lamang siyang magbukas ng tindahan na dapat ay tauhan niyang nakatoka magbubukas sa umagang yon. 8:00 na siya dapat papasok ngunit dahil sa nangyari ay maaga siyang pumasok. Boss, mas nauna ka pa sa akin Hindi ba at schedule ko ngayon? Tanong ng kanyang tauhan. Ayos lang, sige. Hindi naman kasi ako makatulog Dahilan pa niya. Umupo siya sa kahera habang ang kanyang mga tauhan ay kanya-kanyang inabalang sarili. May nagbabalat ng repolyo, bawang, sibuyas. May nagdi-display ng mga munggo, mantika at kung ano pang mga pangangailangan sa isang karinderya at restaurant. Yun kasi ang madalas ang kanilang nagiging customer. O kung hindi naman ay mga retailer, isang matandang babae ang namimili ng mga bawang at sibuyas. Malapit ang loob niya kapag may mga matatanda. Kaya siya mismo ang lumapit dito at nagbigay ng supot. Lolo, ano pa po ang gusto ninyo? Sili na lang siguro, 5 piraso lang. Sayang lang din kasi, 2 lang naman kami ng apo ko sa bahay. Sige po lolo, ibibigay ko na lang po ito ng libre. Alam mo iho, nakakahanga talaga yung ganyong ugali. Salamat. Walang anuman lo, kaunting bagay lang po yan. Tumalikod ng matanda upang umalis na, ngunit bigla ulit itong lumingon. Hindi kakayanin ng konsensya ko na hindi iparating sa iyo ang bagay na ito, iho. Po, anong ibig mong sabihin, lolo? Binabalaan kita, iho. Mabuti ang maging responsable at mapagmahal sa pamilya, ngunit huwag sagarin. Sa huli, ikaw at ang itong hanap buhay mo ang kawawa. Alam kong tangan mo ang isang pampaswerte kaya tuloy-tuloy pang pagiging mabango ng iyong palad. Pero hanggang kailan? Matuto ka magsabi ng hindi at huwag puro oo. Mahabang litanya nito sabay talikod.
Natulala siya sa sinabi ng matanda. Nang makahumay nilingon niya ito ngunit wala na. Lubos niya yung ipinagtaka. Segundo lang naman siyang natulala bakit nawala kaagad ang matanda. Anong uri kaya ng nilalang yun? Tanong niya sa kanyang isipan. Ilang sandali pa'y dumagsa ng mamimili. Nawala na rin sa kanyang isipan ang tungkol sa matanda. 8:00 nang iniwanan niya ang mga tauhan. Umuwi siya upang sabayan sa agahan ng kanyang asawa. Tiyak niyang wala na sa bahay ang kanyang mga anak at yaya. Inihatid na sa paaralan ng mga ito. Kaya mag-isa na si Lisa. Gumagawa ng paglilinis sa bahay at sa kanilang kwarto. Yun na ang pagkakataon niyang makausap ito. Pilit siya nitong iniiwasan ngunit nagpupumilit siyang kausapin yon. Para saan pa ang pag-uusap natin? Ayaw mo rin naman akong pakinggan, hindi ba? Huwag na tayong mag-usap pa. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Hindi na ako makikialam. Wala rin naman akong pakialam pa, Dado. Isipin mo na lamang na yaya lamang ako ng mga anak mo. Yun na lang ang papel ko sa bahay na ito. Pasensya na mahal, naiipit ako sa sitwasyon. Kaya nasasaktan kita ng husto. Mahal na mahal kita at hindi ko pinangarap na bigyan ka ng sakit ng ulo. Hindi ko gusto ang mga nangyayaring ito sa buhay ko. At kung pwede ko lamang na kontrolin lahat ng sitwasyon sa buhay ko. Marunong ka rin kasing makinig sa payo. Huwag puro puso ang pairalin mo. Hindi naman ito tungkol sa akin kung maghihiwalay man tayo. Kayang-kaya ko ang aking sarili. Pero yung mga anak mo, paano ang magiging bukas nila? Pinanganak lang ba natin sila para katulad natin ay magdusa rin sila sa hirap? Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin pero wag mo namang sabihin na maghiwalay tayo. Bakit may bala ka bang iwanan ako? Hindi ko sinabing hihiwalayan kita kung sakaling maghiwalay tayo. Hindi ako papayag kung sakali hindi tayo maghihiwalay kahit anong mangyari. Kamatayan lang magpapahiwalay sa ating dalawa, Lisa. Hindi ko rin alam kung ano ang papel ko sa buhay mo, Dado. Mahal, simula ngayon hindi na sila makakapasok sa ating bahay. Hindi na sila pwedeng hingi ng pera sa akin. Kung ano ang utos mo, yun lang ang mangyayari. Dado, hindi ko sinabing maging maramot ka. Ang sinasabi ko'y huwag kang papaabuso, lalo na't may kapasidad na silang magtrabaho. Huwag silang puro asa lang sa'yo, hindi ka robot. Balang araw kapag nagkaedad ka na at hindi naman nating maiwasang magkasakit, nariyan ba sila para alagaan ka? Tutulong ba sila sa'yo sa pinasyal? Oo, Lisa, naiintindihan kita. Sigurado ka, Dado? Oo, naiintindihan kita. Lagi mo ring sinasabi yan pero ewan ko lang, Dado. Parang ang hirap ng paniwalaan ng mga oo mo. Mahal, ayokong magkagalit tayo. Ayokong nagagalit ka sa akin. Nai-stress lang ako eh. Uwi ka niya, kaya pinangako niya na laging makikinig sa asawa, sa mga payo nito at kung maaari ay desisyon na nito ang matutupad. Simula nga noon tuwing hahanapin siya ng mga kapatid, lalo na ng kanyang kambal, sasabihin na wala siya kahit pa nasa loob lamang ng kwarto at ang kotse ay nakagarahe sa harapan. Ngunit sa tuwing sa tindahan ng mga ito pupunta, doon siya pa sikretong nagbibigay. Alam niyang katulad pa rin, ngunit anong magagawa niya? Hindi niya matiis ang kanyang mga kapatid, lalo pat kaharap lamang naman niya ang malaking halaga ng pera. Akala ko ba boss hindi ka na magbibigay ng tulong sa mga kapatid mo? Bakit pa sikretong nag-aabot ka pa rin ng pera? Paano kung malaman ito ni Madam? Tiyak na pag-aawayan niyo na naman itong mag-asawa. Tanong ng isa sa kanyang mga tauhan nang makita siya nitong inaabutan ng pera ang kanyang kambal. Sa atin lang ito, Noya. Huwag mong sabihin sa ate Lisa mo. Patay ako kapag nangyari yun. Talagang hindi ko matiis si Gardo lalo na't makulit. Kung sana kasi wala na lang akong kambal. Saka kung hindi ko bibigyan yun, hindi rin yun naalis. Hindi naman kasi masama ang tumulong, boss. Pero kung katulad niyang kapatid mo na malaki naman ang katawan at tapos na ng kurso niya, abay wala kang responsibilidad sa kanila, boss. Kung ako sa kalagayan mo, kahit naging estatus sa kahihintay siya dyan, hindi ako magbibigay ng pera. Hindi siya sumagot sa sinabi ng kanyang tauhan. May punto ito. Kahit sino na lang ay napagsasabihan siya ngunit parang baliwala naman sa kanya. Isang dating kapitbahay ang bumili sa kanya ng mga gulay at nasambit nito ang tungkol sa kanyang kambal. Dado, alam mo bang nakalista si Gardo sa mga gumagamit ng iligal na droga? At dinig ko ire-raid ang kanilang tambayan na magbarkada. Kuwento sa kanya ng lalaki habang namimili ito ng repolyo. Ibig niyo po bang sabihin ay adik ang kapatid ko, Mang Rene? Nako, hindi mo ba alam? Matagal na yung bantog na adik sa baryo natin ah. Makikita mo naman sa mga mata niya, hindi ba?
Hindi ko nakikita saka wala akong ideya. Saka normal naman siyang kausap eh. Kailan mo ba balak maniwala na adik ang kambal mo? Kapag baliw na siya, doon tiyak hindi na siya normal kausap. Mang Rene naman, alam kong responsable kang kapatid sa kanila. Alam ko ring mahal mo ang kapatid mo. Pero tignan mo din, baka naabuso ka ng masyado. Pagsisiyan mo lang sa huli ang pagiging sagad sa kabutihan mo. Hindi siya tumugon. Hinayaan niya lamang ito hanggang sa makaalis. Kahit anong sabihin ng ibang tao ay nakaprotekta pa rin siya sa kanyang kambal. Dahil sa iyon ang nararapat, pagdating niya sa bahay ay hindi niya inasahan na alam din ni Lisa ang tungkol sa balita kaya nauna siya nitong sinumbatan. Siguro naman alam mo na ang tungkol sa kapatid mo, hindi ba Dado? Sana naman huwag kang bingi at pipi. Ano bang ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Maang-maangan pa niya. Huhulihin na ang kapatid mo. Diba sabi ko naman sa'yo dati adik yung kapatid mo. Ayan, kapag nahuli yan, tiyak sa'yo na naman lalapit si Nani para sa piyansa. Kanino pa nga ba, hindi ba? Huwag ka munang makinig sa mga haka-haka, mahal. Mali natin, di ba? Sinisiraan lang si Gardo. Alam mo naman ang panahon ngayon, nagsisiraan lang. Sinisiraan? Ano si Gardo, mayaman? Ano siya, maimpluwensyang tao sa mundo? Huwag ka namang masyadong maging bulag, Dado. Kasi mahal, wala namang ebidensya. Haka-haka lang lahat. Naku Dado, pag yan nahuli, huwag ka magbibigay ng piyansa. Kapag gagawin mo yun, hindi ka makakarinig ng sumbat galing sa akin. Kusa kaming mawawala sa buhay mo, tandaan mo yan. Hindi na siya sumagot pa sa asawa. Tahimik na lamang siyang napatulala. Napaisip din siya. Bakit nga ba masyado siyang naging madepensa pagdating sa kanyang mga kapatid? Tapos siya, kahit sa kaarawan na lamang niya, maalala man lamang siyang batiin ng mga ito. Ang kapatid niyang nasa Japan na siya rin ang naging daan na narating nito ang tagumpay. Halos hindi na rin nakikipagkomunikasyon sa kanya. Baka siya lamang itong masyadong attached sa mga kapatid niya. Tapos sa mga kapatid niya ay wala man lamang pakialam sa kanya. Kinabukasan, maagang bumungad sa balita sa telebisyon ang pagkakulong sa kanyang kapatid. Sangkot nga ito sa nahuling gumagamit ng illegal na droga. Nakita mo na ang balita. Refleksyon mo yan ano? Sabi ko sa iyo eh. Ano, ayaw mo pa rin maniwala? Nakakahiya Dado, parang ikaw na rin ang nakulong sa lagay na yan. Kapag may nakakita niyang balita na yan tapos hindi nila alam na may kambal ka, tingin mo hindi iisipin ng mga tao na ikaw yan? Muli na naman siyang natulala. Mukhang magsisimula na siya sa pagsisisi. Bakit hindi siya nakinig sa payo ng kanyang asawa at sa iba pang mga taong nakakakita ng sitwasyon? Hindi lang kahihiyan ang dala nito, mag-aabono pa siya sa malaking halaga ng pera para pampiyansa nito at tiyak iyon. Dahil sa nangyari ay hindi na muna siya pumunta ng tindahan. Mabigat ang kanyang katawan at tila ba wala siyang ganang kumilos. Nagsisimula na siyang umiyak sa unang pagkakataon. Saan ba siya nagkamali? Minahal lang naman niya ang kanyang pamilya. Ayaw niyang may mahirapan sa mga ito. Ngunit mukhang naaabuso masyado ang kanyang kabaitan. Naabutan siya ng kanyang asawa na umiiyak. Naawa rin ito sa kanya kaya niyakap siya nito. Bawasan mo kasi ang pagiging mabait at mapagmahal mo. Naabuso ka masyado. Naaawa ko sa iyo Dado. Kailan ka pa ba magigising? Inaabuso ka ng masyado ng iyong mga kaanak, hindi mo pa ba nahahalata? Salamat at nariyan ka lagi para payuhan at intindihin ako, mahal. Pero kasi kahit anong gawin ko, kahit anong gawin nila, kapatid ko pa rin sila. Hindi ko sila kayang tiisin. Mahal, kaya mo pa ba akong intindihin? Oo naman, ano pa nga bang magagawa ko? Iyan ang ugali mo. O siya, sasamahan na kita sa presinto. Anong gagawin natin doon? Ano pa nga ba? E di magbabayad ng piyansa. Hindi ka rin naman makatiis na nasa kulungan ng kambal mo eh. Sasamahan na kita. Sinabi nitong ayaw nitong piyansahan ng kambal niya, ngunit hindi rin niya ito matiis. Dahil alam nito na siyang magdurusa. Talaga, salamat mahal ko, salamat. Naiintindihan mo ang sitwasyon ko. Huwag lang kalabisan mahal. Kapag naulit pa ito ay talagang hindi na pwede. Sobrang pagkonsinti na yan. Oo mahal, pagsasabihan ko. Pagdating natin doon sa presinto'y kakausapin ko ng masinsinan si Gardo. Tuwang wika niya. Agad silang gumayak para puntahan ng kanyang kambal. Tuwang-tuwa ito nang makita siyang ngunit kinausap nila ito ni Lisa. Sabi na't hindi ako kayang tiisin ito eh. Salamat Kuya Dado ah. Makakalabas agad ako dito. Ang baho ng lugar na ito, hindi ko maintindihan.
Pero dahil mayaman ang kambal ko, syempre hindi ako dito magtatagal. Nakangising wika ni Gardo. Hoy ikaw Gardo, tandaan mo ito ah. Pag ikaw nakulong ulit, mabubulok ka na rito. Hindi ka na namin tutulungan pang makalabas, naiintindihan mo. Mabubulok ka na rito sa kulungan. Tama ng pang-aabuso na ginagawa mo. Masyadong malaki na ang ulo mo. Yang bisyo mo magpapahamak sa buhay ni Dado at sa aming pamilya. Saad ni Lisa. Bakit naman ako makikinig sa'yo? Sa kambal ko lang ako makikinig. Sino ka ba? Asawa ka lang niya. Paalamunin. Pero kung makapagsalita ka para ka may ambag sa negosyo ng kambal ko alalahanin mong sampid ka lang. Kami ang tunay na magkadugo. Kaya mas matitiis ka pa niya kaysa sa akin. Tandaan mo yan. Sita ni Gardo sa kanyang asawa. Lanlilisik ang mga mata nito kaya napataras si Lisa. Kasabay ng takot at panginginig nito. Nakakatakot ang mukha ni Gardo. Tunay ngang isa itong adik. Paraan pa lamang ng pagtitig nito kay Lisa. Ayos lang na sagot-sagutin mo ko Gardo, pero wag na wag ang asawa ko. Baka magbago ang isip namin at hahayaan ka na naming mabulok dito. Humingi ka ng tawad kay Lisa dahil kung hindi, iiwanan ka namin dito hanggang sa mabulok ka sa bilangguang ito. Kambal naman, tayo ang tunay na magkadugo. Sampid lang yan eh. Isa pa Gardo, huwag mo ako sagarin. Hindi mo pa nakikita ang sungay ko. Ay, oo na, sige na. Makakalabas na ba ako? Nagutom na ako dito Wala man lamang kayong dalang pagkain kahit tinapay at soft drinks man lamang sana. Kinuha pa ni Warden ang mga papeles. Lalabas ka na kaagad at sa paglabas mong ito dapat magtanda ka na. Tandaan mong sinabi sa iyo ni Lisa. Dahil hindi ko yun uulitin pa. Oo na, natatandaan ko yun. Buti naman at ito na si Warden na makakain na ako at iduhukay na ng bulati ang sikmura ko. Angil nito at hindi na nagsalita pa si Lisa. Kaya hinaplos niya ang likod nito habang inaakbayan. Alam niyang nasaktan ito sa ginawang pagsagot ni Gardo rito. Nang makalabas na ito ng selday diretso na nila itong inihatid sa bahay ng kanyang ina. Salamat sa inyo Lisa, Dado sa pagtulong sa kapatid niyong yan. Sumasakit na rin kasi ang ulo ko sa mga kapatid mong puro pasaway Dado. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kung ako lang ang masusunod, hayaan ko na yang mabulok sa kulungan. Isa pa yan, dagdag pa saanin. Naydel, wag po kayong magpa-stress. Makakasama yan sa'yo, ano ka ba? Sige lang Nay, kapag uulitin pa niya ito, talagang mabubulok na siya sa kulungan dahil wala nang tutulong pa ulit sa kanya. Regalo na muna natin sa kanya ito, magpapasko naman, hindi ba? Uwi ka ni Lisa. Tahimik lamang si Dado na nakikinig sa kanyang asawa. Makalipas ang ilang sandali ng pag-uusap ay nagpaalam na sila na umuwi. Napagdesisyonan nilang dumaan na muna sa tindahan. Sa daan pa lamang ipanina ang tanong ng mga taong nakapaligid sa kanya. Buti nakalabas ka agad ng kulungan, boss. Talagang umugong sa buong palengke ang pagkakakulong mo. Hindi namin nakalain, adik ka rin pala. Tulak ka din siguro kaya mabilis ang pagyaman mo. Uwi ka ng isang lalaking katulong sa kabilang tindahan. Hindi ako yun Hindi pa naman ako adik. Lalong hindi ako tulak, nagninegosyo ako ng marangal. Huwag kayong basta manghusga. Kaya ko kayong kasuhan. Akala namin dito ikaw yun Hindi ka pa naman nagjo-duty. Nako, pasensya na talaga boss, hindi ko sinasadya. Pinuntahan ko kasi yung kambal ko para makapagpiyansa. Siya ang nakulong. Mabisyo kasi talaga't pasaway yung kambal kong yun Ang totoo'y hiyang-hiya siya. Tama ang sinabi ni Lisa. Sumikat na nga siyang ex-convict at adik sa loob ng palengke. Ngunit unti-unti rin naman itong nababago. Marami na rin naman nakakaalam na may kambal siyang tuso. Kita mo na kung anong dinala mong kontrobersyal sa palengke. Nakakahiya Dado na pagkamulan ka pang adik. Talagang kahihiyan lang ang dala ng kambal mo sa buhay natin, pati kami ng anak mo apektado. Kalma lang mahal, alam mo naman kung ano ang pagkatao ko, hindi ba? Hayaan mo't lilipas din ito, patawarin mo ko. Alam kong nasasaktan ka sa mga pangyayari. Sana lang Dado, sana lang madala na yung kambal mo para hindi ka na madawit pa sa kalokohang pinagagawa niya. Busangot na wika ni Lisa. Pinakalma naman niya ito hanggang sa medyo napakalma naman niya ito ng kaunti. Hindi pa man sila tuluyang nakahuma sa unang isyo, ay muli na namang may bumungad na masamang balita sa kanila. Jake, bakit parang hapong-hapo ka? May masamang nangyari ba? Kinakabahan naman ako sa'yo. Puna ni Lisa sa bunsong kapatid ni Dado na si Jake. Ate Lisa, si Kuya Dado ba nandyan? May kailangan kayong malaman ate.
Tulog bang Kuya Dado mo? Bakit, ano bang nangyari? Si nanay kasi ate nasa ospital, inatake sa puso. Medyo maluba siguro ang lagay niya. Kaya kailangan malaman ni Kuya Dado ang nangyari kay nanay. Inatake si Nanay Del sa puso. Bakit naman? May nangyari bang hindi maganda? May ginawa na naman bang Kuya Gardo mo? Si Kuya Gardo kasi Ate Lisa, nakabaril, napatay niya. Kaya himas rehas siyang muli. Ang inaalala ko'y si nanay. Ate Lisa, mukhang critical na ngayon ang lagay niya. Ay, ano ba naman yan? Masamang balita na naman. Lagi na lang itong si Gardo nakakasawa na. Ate, kahit wag na si Kuya Gardo, alam naman nating sagad ng pagiging pasaway ni Kuya. Si nanay na lang ang tulungan niyo, maawa kayo kay nanay, ate. Alam ko, Jake, naiintindihan kita, saka ikaw, wag na wag kang gumaya sa Kuya Gardo mo. Wag niyo namang bigyan ng sakit ng ulo ang Kuya Dado niyo. Maawa naman kayo sa kanya. Ngayon doble-doble pang pasanin niya. Parang ako nang nagsasawa sa mga problemang ito. Hindi sumagot sa sinabi ni Lisa ang kapatid niya. Nagmamadali na lang itong pumasok sa kanilang kwarto upang gisingin ang asawa. Napahawak siya ng sentido, bigla yung sumakit. Nagulat sa biglang pagkaskas ni Lisa sa kanyang ulo. Bakit mahal, anong problema? Ang sakit ng ulo ko, ginulat mo naman kasi ako. Pasensya na si nanay kasi nasa ospital. Si Gardo nasa kulungan na naman. Hindi ko na alam kung anong gagawin natin para kahit paano maging mapayapa naman itong buhay natin, Dado. Puro na tayo problema. Biglang sumikip ang kanyang dibdib nang marinig yon. Hindi niya inasahan ang balitang bumungad sa kanya. Habang nakaupo'y hawak pa rin niya ang kanyang sentido. Pasensya na mahal, nagulat nga yata kita. Pasensya na talaga. Kahit ako kasi hindi ko na alam kung paano mag-react sa sitwasyong ito. Puro tayo emerhensya. Paano pala kung wala tayong hanap buhay? Mababaliw mo namang tayo nito. Mahal, hindi na talaga natatapos ang kalbaryo ko sa pamilya ko. Nahihiya na ako sa iyo, mahal. Puro ka na lang pag-intindi sa akin. Kailan ko pa kaya maibibigay sa iyo ang pangarap mong tahimik na buhay? Sige na, mag-ayos ka na agad. Pupuntahan natin ang iyong ina. Wala na tayong magagawa pa. Nandito na tayo sa sitwasyong ito. Hindi rin naman kita maaaring pabayaan kasi asawa kita. Salamat sa mahabang pasensya at pag-intindi, mahal. O siya, magbihis ka na. Utos ni Lisa. Agad siyang nagmadaling gumayak. Pagkatapos niya sa banyo para maligo, isang matandang lalaki ang sumalubong sa kanya. Pamilyar ang mukha ngunit hindi niya maintindihan kung saan niya ito nakita. Ang ipinagtaka niya ay kung paano ito nakapasok sa kanilang kwarto. Lolo, paano ka nakapasok sa aming kwarto? Anong ginagawa mo rito? Napadaan lang, nagsimula ng kalbaryo ng buhay mo. Hindi ka kasi nakinig. Hinayaan mong abusuhin ka nila. Ayan tuloy, mukhang hindi na maawat ang pang-aabuso nila sa buhay niyong mag-asawa. Lolo, sino ka po ba? Parang pamilyar ka sa akin, saka paano ka nga nakapasok ng aking bahay? Hindi mo na kailangan malaman. Binabalaan lang kita. Marami pang kasunod ito. Kaya sana maging matatag ka sa pagtanggap ng mga pagsubok na ibabato sa buhay mo. Anong ibig niyo pong sabihin, Lolo? Lolo? Tawag niya dahil dumiretso na itong lumabas. Basta, harapin mo ng buong tapang. Pagkauwi ka nito'y diretso itong lumabas. Nagdayuan ang kanyang balahibo sa sinabing yon ng matanda. Nakita na niya ito ngunit hindi niya mawari kung saan. Ito ang pilit niyang inaalala. Nawala na sa utak niya ang kanyang kapatid at inang parehong nalagay sa alanganing sitwasyon. Nagmadali siyang magbihis at lumabas ng kwarto. Tinanong agad niya si Lisa kung sino ang matandang lalaki ang pinapasok nito at sa mismong kwarto pa nila ito nakatambay. Naloko na, kailan naman ako nagpapasok ng taong hindi natin kilala rito sa bahay? Saan mo naman nakita? Hindi to oras ng biruan, Dado. Nasa mabigat na sitwasyon tayo ngayon sa buhay. Mahal, hindi ako nagbibiro. Bakit ko naman gagawin biro ang pagkakaroon ng estranghero sa bahay? Sa banyo ko siya nakita. Kausap ko pa nga siya ngayon lang. Lumabas siya dito at dumaan. Imposible naman na hindi nyo nakita, nasa harapan nyo lang ang pintuan. Lumabas dito? Nag-uusap kami ni Jake dito at walang kahit na sinong lumabas galing sa kwarto natin. Huwag mo akong mabiro ng ganyan, Gardo. Totoo po, kuya, walang dumaan dito kahit sino. Ayos lang po ba kayo? Naguluhan siya ngunit mas lalo naman si Lisa. Nawiwerduhan ito sa kanyang mga kilos. Ngunit hindi siya maaaring magkamali. Kausap pa niya ang matanda at binalaan pa siya nito. Niyaya na lamang niya ang mga ito na umalis na at diretso na sila ng ospital. At nang makitang kritikal ang lagay ng inay, humingi siya ng assistance.
Magpapalipat sila sa pribadong ospital, matiyak lamang na ligtas ang kanyang ina. Galit na galit siya kay Gardo. Wala itong ginawa kundi magbigay lagi ng sakit sa ulo sa kanya. Umabot ng buwan ang pamamalagi ng kanyang ina sa ospital, kaya milyon ang kanilang babayaran. Paano yan? Ang laki ng binayaran natin sa ospital. Naubos na yata ang ipon natin sa bangko. Ang natira na lamang ay cash sa bahay, pambayad sa mga utang na paninda natin sa palengke. Yun na nga mahal, may hinihiling pa na kalahating milyon para sa piyansa ni Gardo. Ano, piyansa para kay Gardo? Pagkatapos ng kanyang ginawa? Hindi ba sinabi ko sa iyo, hindi mo nabibigyan ng piyansa ang Gardong yon? Kriminal siya, Dado. Pagbabayaran niyang ginawa niyang pagkakamali. Kulang pa nga yan kung ako ang pamilya ng biktima. Utang na loob, Dado. Huwag ka namang puro pagkonsinte. Hindi ko na maatimpa pagka ginawa mo pa yan. Anong gagawin ko mahal? Hindi ko naman basta pwedeng pabayaan lang siya sa loob ng kulungan. Baka masalvage pa yon, konsensya ko pa. Ano ba naman itong buhay nito? Paskong Pasko pero binulabog ng gulo. Kaya nga Paskong Pasko pero ganito kabigat ang kinahaharap natin. Kasi yung mga kapatid mo, lalo na yung kambal mo, Dado, wala na talagang ginawang matino sa buhay. Kriminal yun pero kinukonsinti mo pa rin. Gusto mo bang tuluyan na talaga tayong bumagsak? Sagad na ang pang-aabuso ng Gardong yan, Dado. Kapag yan binigyan mo pa ng malaking halaga ng pera para lang makalabas ng buhay. Tinitiyak ko sa'yo, hindi mo na talaga mabubuo itong pamilya mo, Dado. Nakakasawa na. Mahal naman, huwag mo naman akong ipitin sa sitwasyon. Magulo na nga ang isip ko. Para na ako mababaliw sa sitwasyon kong ito. Eh kasi hindi ka nag-iisip ng tama. Bahala na kung masasaktan ka sa sasabihin ko sa iyo ngayon, Dado. Pero sobra na, hindi ko na kayang tiisin pa. Isa pakiusap, isa pong pagkakataong ibibigay natin kay Gardo. Sige na. Iyon na ang desisyon ko, Dado. Kung hindi mo kayang tiisin ang kambal mo, kung magiging konsentidor ka pa rin, pues ako nang magtitiis. Tandaan mo yan. Hindi na siya sumagot. Kahit anong gawin niya, hindi niya kayang tiisin ang kapatid na nasa kulungan, kaya palihim pa rin niya itong pinalabas ng kulungan. Samantalang ang kanyang ina ay critical pa rin ng lagay. Halos masin na lamang ang bumubuhay dito. Naibenta na niya ang kanyang mga alahas at kotse. Wala na rin siyang ipon, ngunit hindi mahalaga sa kanya ang pera. Kikitain pa niya ito ngunit ang buhay ng kanyang inay hindi na. Nalaman ni Lisa na nakalabas na ng kulungan si Gardo. Sumabog ito sa galit. Ngunit hindi nito ginawang sumbatan si Dado. Hininti lamang nitong pumunta siya ng tindahan tapos ay nag-impake na ito kasama ang dalawang anak. Kung hindi mo lang din naman ako kayang irespeto bilang asawa, mas mabuting suluhin mo na lamang yung buhay mo, Dado. Doon naiikot ang buhay mo sa mga tuso mong kaanak. Sawang-sawa na akong umintindi pa. Uwi ka ni Lisa. Kausap nito ang kanyang literato. Pinag-day off ni Lisa ang yaya ng mga bata para walang makakaalam sa paglisa nito kasama ang mga bata. Kinagabihan pag-uwi ni Dado galing tindahan ay nagtaka siya dahil tahimik ang buong bahay. Binalot ng kaba ang kanyang dibdib. Patakbo niyang pinuntahan ang kwarto nila ngunit walang tao. At ang nakakabahala ay wala rin doon ang gamit ni Lisa. Patakbo siyang pumunta sa kwarto ng mga bata sa mga sandaling yon ay umiiyak na siya. Isa lamang ang nasa isipan niya. Nilayasan siya ng asawa. Nagsawa na ito kakaintindi sa kanya. Nang buksan niya ang kwarto ng mga bata ay kumpirmado. Wala na nga ang mga ito at ang mga gamit ng mga ito. Hinagilap niya ang kanyang mag-ina. Tinanong ang biyanan at mga kapatid ng asawa. Ngunit wala rin ang mga itong ideya. Mas lalo siyang sumabog sa galit ng mabalitaan na tuluyan ng pumanaw ang kanyang ina. Ano bang nagawa kong kasamaan? Bakit ako pinaparusahan ng ganito? Ang gusto ko lang naman ay palaging buo ang pamilya ko na walang magdurusa. Pero bakit ganito? Bakit? Umiiyak na wika niya. Wala siyang karamay dahil iniwan na siya. Nilisan na rin siya ng kanyang ina. Kailangan pa niyang ibenta ang bahay dahil napakalaki pa rin ang bill na kailangan bayaran. Wala nang lahat ng pinaghirapan ko. Bahay, lupa, kotse at pamilya, lahat ikinuha na sa akin. Bakit ganito? Naging abusado ba ako? Kung pagsubok lamang ito, grabing pagsubok naman. Parang ang hirap ng bumangon. Anyat ko yung mga kamay. Biglang may dumaan na matanda sa kanyang harapan. Pamilyar ito sa kanya at nang maalala niya ito'y agad niya itong tinawag. Lolo, kilala kita. Tama, naaalala kita. Ikaw ang matandang nagbenta sa akin ng langka, yung may lamang mutya. Bakit mo ginawa yun?
Ang talas naman pala ng isipan mo. Akala ko tuluyan mo na akong nakalimutan. Ako ngayon, ako ang nagbigay ng swerte sa buhay mo na hindi mo pinahalagahan. Lolo, bakit mo binigay yon? Bakit mo pinaganda ang buhay ko tapos wawasakin lang din pala? Hindi ko inabuso gaya ng sinasabi mo. Naging mabuti ako sa lahat. Ako, magandang buhay lang ang ibinigay ko sa iyo. Hindi ko ginawang wasakin ang buhay mo. Ikaw mismo ang nagwasak ng iyong buhay. Saka sa sobrang buti mo, kahit kasamaan sinakop na ng swerteng hawak mo, naging negatibo tuloy. Paanong naging negatibo? Hindi ko maintindihan. Ilang tao na bang nagbibigay sa iyo ng babala kahit sarili mong asawa hindi mo pinakikinggan? Ayos lang ang maging mabuti sa pamilya pero yung konsintihin sila sa mga maling gawa nila. Kalabisan na yon. Kriminal ang kambal mo. Pinigyan mo ng piyansa. Adik, lahat. Masyadong abusado. Tapos baliwala lang sa'yo. Kahit ang nasasaktan mong asawa'y baliwala lang din sa'yo. Kaya paanong magtutuloy-tuloy ang swerte? Minsan kang pinagbigyan pero inabuso mo. Kaya wag mo isisi sa akin. Uwi ka nito at diretso nang umalis. Bigla itong tumagos sa pader kaya napakurap siya ng ilang beses. Doon lamang niya napatunayan na ang matandang nagbigay sa kanya ng mutya ay hindi ordinaryong tao lamang. Magsisiman siya huli na ang lahat. Baon na siya sa utang. Wala na ang kanyang asawa at mga anak. Wala na rin ang kanyang ina. Ang kapatid niyang babae na nasa Japan, umaasa siyang ito ang tutulong sa kanya na may angat muli ang kanyang negosyo. Ngunit marami itong alibay. Hanggang sa mabalitaan niyang nasa ospital ang kanyang kambal. Kritikal. Hindi na naman niya ito matitiis. Kapag hindi naman niya ito tutulungan ay tiyak din siyang mapupuno rin ng pangahamak ang kanyang pagkatao. Pupunayin siya at pipintasan kaya pinili niyang tumulong. Yun na ang pagbagsak niya sa laki ng perang babayaran sa ospital. Kailangan niyang maibenta ang pwesto at lahat ng paninda. Kailangan niyang magsakripisyo dahil kung hindi niya gagawin, siya rin naman ang sisisihin dahil pinabayaan. Ngunit makalipas ang ilang linggo, tuluyan na ring pumanaw ang kanyang kambal. Adyos pamilya, adyos kayamanan. Pagkatapos ng libing ni Gardo, naganap agad siya ng maliit na pwesto na pwedeng pagbentahan ng hiniwang langka. Balik siya sa simpleng buhay kung anong meron siya noon. Wala siyang magawa kahit puno ng chismis at panguhusga sa paligid. Nagmistula siyang pipi at bingi. Ang malagay hindi siya naging madamot. Binigay niya lahat para sa kanyang mahal sa buhay. Malaking epekto nga lamang sa kanilang mag-asawa. Ngayon, hindi na niya mahagilap ang kanyang mag-iina. Dado, pabili ako ng langka para sa ginataang munggo. Hiling ni Mang Rene, ang dating kapitbahay na nagbigay impormasyon sa kanya tungkol sa kambal niyang isang adik ngunit hindi niya pinakinggan. Magkano po, Mang Rene? 50 lang, Dado, marami na yan. 4 na lang kasi kami sa bahay. Nag-asawa ng panganay ko. Alam mo, Dado, sayang yung dating ikaw. Ang laki mo na sana. Bumagsak ka pa dahil sa mga kapatid mong abusado. Tingnan mo ngayon sila. Maganda na ang buhay ng ibang kapatid na tinulungan mo. Pero sila ba, nilingon ka ba nila? Ngayon, ikaw naman ang naghihirap. Hindi ko naman na pinagsisihan at tinulungan ko sila, Mang Rene. Ang malagay naging responsable ako sa kanila. Sa kanila lang. Pero paano ang mag-ina mo? Yun ang dapat na responsibilidad mo. Hindi mo iningatan. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa utak mo. Sa susunod na linggo, Noche Buena na. Sisiputin ka ba ng mga kapatid mo? Tiyak akong hindi. Tiyak akong kinahihiya ka na nila. Kasi sila ang gaganda ng trabaho tapos ikaw. Puro pa rin dagta ng langka ang kamay. Ang asawa mo na dapat kasama mo sa lahat ng bagay wala na. Nagsawa na kakaintindi sa'yo. Habang naghihiwa siya ng langkay hindi mapigil ang pag-agos ng kanyang luha. Iniwan na nga siya ng lahat at kasalanan niya dahil kung nakinig lamang siya sa kanyang asawa. Buhay pa sana sa loob ng bilibid ang kanyang kambal. Baka nga matuto ng tumino pa yon sa loob. Sana'y kasama pa rin niya ang kanyang mag-ina at sa lahat ng mga okasyon sa buhay, lalo na tuwing Noche Buena at bagong taon. Tama si Mang Rene. Ilang araw na lamang ay Noche Buena na at sasalubungin niya yon ng mag-isa. Pangilang taon na ba at hindi na siya aasa pa na maalala siya ng kanyang kapatid dahil tiyak na hindi pa rin. Pagkatapos niyang balutin ang hiniwang langkay, iniabot niya na yon kay Mang Rene. Pasensya na kung napaalala ko pa sa iyo ang lahat.
Wika ni Mang Rene bago tumalikod. Ngumiti siya ng mapakla, tagos sa kanya lahat ng mga sinasabi nito at ano pa nga ba ang magiging reaksyon niya. Totoo naman lahat. Hating gabi ng Noche Buena ay malaya niyang naririnig ang tawanan ng mga bata at magulang sa kapitbahay. Ang kantahan sa kabila, ang nagsisiyahang mag-asawa habang nagkukwentuhan habang siya'y nakaupong mag-isa sa labas ng bakuran. Sa munting mesa kaharap ang bote ng beer, naglalaro sa kanyang balintataw ang mga unang Pasko kasama si Lisa at ang mga anak na sina Junior at Emma. Dati karton-karton ng fireworks ang binibili niya. Pinapaputok ng kanyang mga tauhan at aliw na aliw ang dalawang batang paslit na sina Emma at Junior. Tatay, kapag lumaki na kami ni Emma, siya ang architect tapos ako engineer. Tapos itatayo namin ng mansyon. Triple ang laki dito. Tapos sa rooftop tayo magpapaputok ng maraming mamahalin at makukulay na fireworks. Ang saya nun, di ba po tatay? Ani ng kanyang anak na si Diosdado Jr. 8 taon lamang ito ng mga sandaling yon. Ang ganda naman ng mga pangarap nyo. Talagang mangyayari yan, ha? Siyempre naman po tatay, Pexman. Nako, ang swerte ko sa anak ko. Ang bait na, masipag pa. Saka may pangarap sa buhay. Siyempre mahal, sabi ko kasi sa kanila tumatanda na tayo. Kaya hanggat malakas pa tayo dapat magsipag silang mag-aral para makamit nila ang pangarap nila sa buhay. Swerte ko talaga sa asawa at mga anak ko. Halika kayo rito, group hug tayo. Maligayang Pasko, asawa at mga anak ko. Hindi niya namalayan na nakayakap na pala siya sa bote ng beer na kaharap niya. Ito na lamang ang nagsisilbing sandigan niya para mawala kahit paano ang sakit ng kanyang puso. Lulunurin niya ang pusong matagal nang naghihirap dahil sa maling landas na pinili niya. Wala na siyang magagawa pa, hindi na may babalik ang dati. Hindi niya alam kung may Noche Buena pang naghihintay kasama ang mga anak at asawa sa katulad niyang naligaw ng landas. Maling sitwasyon ang pinili. Ilang Noche Buena pa ba ang kaharapin niyang puno ng paghihirap at pagsisisi sa buhay? Nakatulog na lamang siyang yakap ang bote ng beer na wala ng laman. Lunod na rin siya sa kalasingan at kinabukasan ng magising siya. Sakit sa ulo lamang ang kanyang napala. Ganun na yata iikot ang kanyang buhay. Yun ang konsekwensya ng buhay na pinili niya. Kaya wala na siyang magawa pa kundi harapin ang buhay na mayroon siya. Makalipas ang 4 na dekada, habang naghihiwanan lang kay isang magarang kotse ang tumulog sa kanyang harapan. Hindi ito pamilyar sa kanya, ngunit refleksyon yon ng kanyang kabataan. Isang 10 taong gulang na bata. Lolo! Ay, sino ka ba? Ako po si Dondon, anak ni Diosdado Jr., apo ni Lisa Esmeralda. Ay, Diyos ko, apo ko. Opo lolo, lolo kita. Kamusta ka, tay? Tanong ng baritonong boses na bumaba ng kotse. Junior, anak ko. Sambit niyang hindi maiwasan ng mapahagulgol. Maging si Junior ay naiiyak na rin. Ilang dekada rin silang naghiwalay bago tuluyang magkitang muli. Alam ng Diyos, hinanap ko kayo kung saan-saan ngunit hindi ko kayo mahagilap, anak. Ilang taon akong nagdusa. Alam ko tay, pero naiintindihan ko rin ang paliwanag ni nanay. Para din naman yun sa ating lahat. Sa aming pagkatao ay hindi para saktan ka, kundi upang maimulat mo ang iyong mga mata sa katotohanan. Noon bang naghirap ka na, may kapatid ka bang lumapit sa iyo ni isa? Wala nga, anak. Tinaguyod ko sila mula maliliit hanggang sa makapagtapos ng kolehiyo. Pero nung ako nang nangangailangan ng tulong nila, ang dahilan nila ay may binubuhay silang sariling pamilya. Kaya nga sakit sa pakiramdam. Ako kaya kong ibigay ang lahat ng mayroon ako. Pero sila, wala silang pakialam sa akin. Napaiyak na lamang din si Junior sa hinanakit ng ama. Ngunit ganun yata sa mundo. Matapos magbayad ni Junior ng kanyang luwa, ay kinuha niya ang kahon ng tisyo sa kanyang kotse. Pinahid ang kamay ng ama. Halika na tay, sumama ka sa amin ng iyong apo. Saan tayo pupunta, anak? Doon sa mansyon na nabili namin lolo, simula ngayon dito na ulit kami titira at simula ngayon magsasama na tayong muli. Nang mabuo ng masaya, hindi ka na magtitinda pa ng langka lolo. Tama si Dondon tay, simula ngayon sa bahay na kayo ni nanay. Ang nanay Lisa mo? Mismo tay.
Anak, galit pa rin ang nanay mo sa akin eh. Di suyuin mo tay. Hindi pwedeng hindi, saka sabi niya may intindihan niya ang panig mo bilang kapatid at anak. Kaya tiyak na may isang dahilan lang kung bakit niya kami nilayo ni Bunso sa'yo nun. Si Emma nga pala ang bunsong kapatid mo. Nasa Canada tay. Pero magbabakasyon din naman siya ngayong Noche Buena dito sa Pinas para maging buo tayo. Apam din kasi yung syota nun tay. Ganun ba? Mahina pa naman ako sa English. Kaya mag-practice ka na ngayon dahil pag uwi nun kasama ang apam niya. Nako, tiyak akong English ng English yung nobyo nun. Nyayari na. Tawanan silang dalawa habang nagkukwentuhan. Inalalayan pa siya ni Junior na sumakay ng kotse. Hindi na niya namalayan na nasa harap na pala sila ng malaking bahay ng anak. Papasok ito sa malaking gate. Ang laki-laki nga nitong mansyon na nabili mo, anak ah. Sabi sa'yo lolo di ba maganda? Oo apo, ang ganda ng bahay nyo. Bahay natin tay, saka syempre no, sayang ang pagiging engineer at arkitek naming mga anak mo kung hindi nagkaroon ng malaki at magandang bahay. Ang layo na pala ng narating nyo sa buhay mga anak ko. Hindi nyo man lang ako nakasama. Ayos lang yun tay, para din naman sa iyo ang pagsisikap naming to. Sabi ng nanay kasi nun, magsumikap kami sa buhay para may mapatunayan kami sa iyo. Ito na yun tay. Muli na naman siyang napaiyak. Ang laki ng pagkukulang niya sa kanyang anak at asawa at wala nang paraan pa para makabawi. Hindi nga niya alam kung paano haharapin ng asawa. Tiyak siyang mabigat pa rin ang loob ni Lisa sa kanya. Pagkapasok nila sa loob ay sinalubong sila ng isang matandang babae na naka-wheelchair. Kahit matanda na ito'y malinaw pa rin niya itong nakilala. Lisa, bakit nasa wheelchair ka? May sakit ka ba? Ikaw ba yan, Dado? Ang tanda mo na. Parang hindi na kita makilala. Ay, eto naman, kung makapagsalita na matanda na ako, parang hindi ka rin matanda ah. Kumusta na ang mahal ko? Ang tagal mo kong inabandon na. Sus, eto pa may ganang manumbat. Walang hiya naman. Nakangiti lamang si Junior na nakatitig sa kanyang mga magulang na parang mga batang paslit na nag-uusap. Kahit matanda nang magkita'y masaya pa rin dahil nabigyan ng pagkakataon na muling mabuo ang kanilang pamilya. Gabi yun nang tunguin niya ang kusina. Madalas siyang nauuhaw, kaya dapat may baon siyang tubig sa kanyang kwarto. Pagdating niya sa kusina, nagulat siya nang mamataang nakatayo roon ang isang pamilyar na matanda. Ikaw niya naman, kahit dito sa mansyon ng anak ko, nandito ka pa rin. Natural lang yon, dahil tangan ng anak mo ang mutya ng langka. Ako pa rin ang nagbigay ng swerte sa buhay ng anak mo. Na kay Junior ang mutya ng langka, kaya pala nawala na sa akin. Tinangay ng asawa mo, binigay kay Junior. At dapat lang din dahil kung hindi, kinagamit pa rin sa pang-aabuso ang swerteng nakabalot sa mutya. Salamat naman kung ganon, pero paano kung ulanin mo naman ng pagsubok ang buhay ng anak ko? Hindi yan. Dahil alam ng anak mo kung kailan may abusado at kung kailan magbibigay ng tulong. Ganon dapat. Hindi puro awa. Balansihin mo din kung talaga nga bang nakakaawa. Wika pa ng matanda. Para itong normal na tao kausap, ngunit nang wala na itong sasabihin ay bigla ring naglaho ng walang paalam. Tila ba wala na siyang mahihiling sa mga sandaling yon. Kumplento ng kanyang buhay. Nakikita na niya ang kanyang asawa at apo. Saka ang anak na lalaki. Hinihintay na lamang nila ang 3 linggo ng Disyembre. Uuwi ang anak niyang babae at sabik na rin siya sa araw na yon. Magiging buo na ulit ang kanilang pamilya. Lolo, nandito ka pala sa kusina. Puna ng 10 taon niyang apo. Kumuha rin ito ng tubig dahil nauuhaw ito habang nanonood ng palabas sa telebisyon. Ay oo apo, madalas talaga akong nauuhaw, kaya dapat may baon akong tubig sa aking kwarto. Oo nga pala lo, hayaan mo na. Bibilhan kita ng baonan ng tubig kapag nakapagmula ko. Talaga ba apo? Salamat naman kung ganon. Oo nga pala lolo, may nakita ba kayong matandang lalaki dito? Matandang lalaki? Ako lang naman ang matandang lalaki dito ah. Meron pa po yung gabay ng mutya ng langka. Lagi ko siyang kausap dito lo. Siya daw ang magbibigay sa akin ng swerte eh. Ang gabay ng mutya ng langka? Gulat niyang tanong.
Ngayon ay kumpirmado na niyang ang matandang kausap niya ay isang gabay ng mutya at ibig ipaihuwatig nito'y si Dondo ng magmamana ng swerte. Lolo, bakit ang tahimik nyo? Wala po, may naalala lang ako. Basta kapag nasa iyo na ang mutya, dapat maging wais ka. Huwag kang paloko kahit kanino, apo. Opo lolo, lagi ko yan tatandaan. Lalo ng mga kwento mo, tumulong na nararapat. Yun ang dapat. Uwi ka nito. Napangiti siya dahil batid niyang matalino ang kanyang apo. Sana lamang ay hindi marupok ang puso nito kagaya niya. Araw ng Noche Buena. Tuwang-tuwa siya dahil kumpleto ang kanyang buong pamilya. Maayos na rin siyang tinanggap ng mga anak at humingi rin ang mga ito ng paumanhin. Iniisip ng mga ito na inabando na siya ng ilang taon dahil sa hindi ang mga ito nagpakita. Ang tanda nyo na tay, kumain ka't magpalakas kagaya ni nanay. Dahil mag-iikot tayo sa ibang bansa, pupunuin natin ang mga araw na hindi tayo magkasama. Uwi ka ni Emma, ang kanyang bunso. Napakaswerte ko sa inyo mga anak ko. Saka ang ganda ng pagpapalaki sa inyo ng iyong ina. Kahit mag-isa siyang nagpalaki sa inyo, nakakahanga ang ugaling mayroon kayo. Siyempre naman po tay, lumaki kami sa tamang pangaral ni nanay. At kahit minsan, hindi niya sinabi na dapat magalit kami sa iyo. Ang bilin niya lagi ay intindihin kayo kasi napakabuti ng iyong puso. Alam niyo ba tay, walang gabi noon na hindi umiiyak ang nanay. Sabi namin sa kanya ay bumalik na kami sa inyo pero ang sabi niya, hindi kami magpapakita sa iyo hanggat hindi ka pa nadadala sa buhay. Sa pagkawala niyo palang dalang-dala na ako sa buhay. Mula lupa hanggang langit ang pagsisisi ko. Ngunit huli na ang lahat. Wala na kayo. Ops, wala namang iyakan to tay. Ito'y Noche Buena ng gabi. Ang gabi ng pasasalamat, pagtitipon at pagsasaya. Simula ngayon, pawiin ang lungkot. Magiging masaya tayong lahat. Ilang araw na lang sasalubungin na natin ang bagong taon. Bagong buong taon na puno ng pag-asa at saya. Kanya-kanyang yakapan ng lahat, si Lolo Dado at Lola Lisa. Ang pinaka may maraming regalo sa gabing yon. Ang ilang taong pagdurusa tuwing sasalubungin ng Noche Buena at bagong taon ay napunan ng buong pusong pagmamahal ng kanyang mga anak. Isang realisasyon ng kanyang buhay na dapat nakikinig siya sa payo ng asawa. Alam niyang ilang taon na lamang ang ilalabi ng kanilang buhay, ngunit nagpapasalamat pa rin siya kahit papaano nabigyan ng pagkakataon na mabuo ang kanilang pamilya. At nakasama niyang muli ang asawa, mga anak at apo niya. May mga realisasyon sa buhay na huli nang napagtanto, ngunit sa mundong ito, parte na ng buhay ang mga maling hakbang. Ang mahalaga'y natuto, bumangon at pinahalagahan ng buhay. Dahil ang buhay ay iisa lamang, ang pagkakamali ay maraming beses nating makakaharap. Hindi tayo matututo kung hindi tayo madadapa. Sana'y maraming aral kayong natutunan sa kwentong ito mga ka-DM. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa lahat. Isa na naman pong napakagandang istorya yung ating natungayan. Nais ko lamang po kayong tanungin kung para sa inyo, tama po ba yung ginawa ng asawa ni Dado na pag-abandona? Parang napakatagal naman po kasi yata ng halos 4 na dekada ba o 4 na dekada mahigit. May apo na si Dado nung makita niya muli yung pamilya niya. Kayo po mga ka-DM, ano po yung masasabi niyo sa kwentong ito? At sa kambal niyang napaka. Hintayin ko po sa comment section yung mga komento nyo. Maraming salamat. Merry Christmas ulit sa inyo at Happy New Year.